Mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin ang kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag sa banal na templo'y iingatang ligtas, itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan.
Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid, alam po ninyo, nalito ang mga tao noong si Jesucristo ay kanilang makilala at sundan. Sapagkat hindi nila maubos maisip, si Jesucristo bang ito ay iba kay Juan Bautista na kanilang dating nakilala o kaya ay iba sa mga dakilang propeta na kanilang pinapahalagahan sa lipunan. Sapagkat alam nila na si Juan Bautista ay namatay na. Pero itong Jesus na ito, bakit parang isang Juan Bautista na muling nabuhay at ngayon ay nasa piling nila? Mga kapatid, ang sinasabi nitong katotohanan ay gayang-gaya o hawig na hawig, kamukhang kamukha, tulad na tulad ni Juan Bautista ang mga asta ni Jesus na ang daan sa paglilingkod ay kanyang pinaghandaan. Si Juan Bautista ang nagpakilala sa darating na manunubos. Siya ang nangaral ng pagbibinyag at pagsisisi sa kasalanan para maging karapat-dapat sa pagdating ng tagapagligtas. Pero anong napakinggan natin sa Ebanghelyo? Nalilito sila sapagkat si Juan Bautista at si Jesus ay parang walang ipinagkaiba. Sa totoo lamang, hawig na hawig, malapit na malapit ang kanilang buhay, ang kanilang pagpapahalaga, ang kanilang mga asta at disposisyon. Sapagkat si Jesus, si Juan Bautista, pareho silang sumaksi sa katotohanan kahit pa ito'y humingi ng pag-aalay ng buhay. Sumaksi sa katotohanan hindi para magkaroon ng kaaway, kundi sumaksi sa tama at sa totoo, dala ng pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya sa ating ebanghelyo, di ba, galit na galit si Herodias kay Juan Bautista. Kaya't nung nagkaroon ng pagkakataon, aba ang kanyang hiningi ay ang ulo nito. Bakit? Sapagkat si Juan Bautista ay nagpapahayag ano ang tama, ano ang totoo. Dahil si Herodias at ang kanyang bayaw na si Herodes ay nagsasama bilang mag-asawa. Kahit naman tayo, alam natin, ano ba yan? Ang pinapakisamahan mo ay ang kapatid ng asawa mo o asawa ng kapatid mo. Maling-mali ito ang ipinapahayag ni Juan Bautista. Kaya nalagay sa peligro ang kanyang buhay at nauwi sa kamatayan. Dito sa walang kompromiso na paninindigan sa tama at sa totoo, dala ng pagmamalasakit para hindi tayo mapahamak, para hindi mapariwara ang buhay. Sukdo lang tayo ay magsakripisyo. Tulad na tulad si Juan Bautista at ang ating Panginoong Hesus. Kaya sila ay nalilito. Ito ba ay si Juan Bautistang muling nabuhay? Tanong nila. Samantala ang nakikita na nila ay ang ating Panginoong Hesus. Kapag po ba tayo ay makikita ng ibang tao? O kapag titingin tayo sa ating mga sarili sa harap ng salamin, makikita din kaya ng mga tao sa atin ang Panginoong Hesus? Yung bang malilito sila, bakit itong taong ito'y aking asawa, aking kapatid, aking anak, aking kaibigan o kapitbahay o isang kapwa-tao, pero bakit ang nakikita ko sa kanya ay ang Panginoong Hesukristo? Parang napakahirap yata noon dahil ang layo-layo natin sa pagpapahalaga sa ugali at sa asal ng ating Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, ang panawagan po sa atin ay
maging kamukha ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y anak ng Diyos, anak din tayo ng Diyos. At bilang kanyang mga alagad at tagasunod, tayo ay sasaksi sa kanyang buhay, sa kanyang aral, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang habag. Kaya't kahit napakalayo, kahit magiging napakahirap, tayo po'y inaanyayahan maging kamukha ng ating Panginoon. Sa paanong pamamaraan? Katulad din ni Juan Bautista, ang tama, ang katotohanan, huwag nating ikokompromiso, ating papanindigan, ating ipapangaral, kahit ito'y humingi ng sakripisyo ng ating buhay. At ang ating motibasyon para dito, pagmamahal, pagmamalasakit, sapagkat ayaw natin ang ating kapwa at tayong lahat na lalong mapasama dahil sa ating pagsawalang kibo sa mga umiiral na mga kamalian, kasalanan at kasamaan. At sa ating unang pagbasa po mula sa sulat sa mga Hebreo, napakaganda. Tayo po ay binibigyan ng mga payo o paalaala kung paano konkretong masusundan ang yapak ng ating Panginoon at harinawa ay maging katulad natin siya. At paano to maisasakatuparan? Sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang sabi sa sulat sa mga Hebreo, ang mga nasa kulungan, ang mga biktima ng mga pagmamaltrato ng iba, ang mga nangangailangan, pagmalasakitan. Yung mga dayuhan, hindi natin kilala siyempre, maging bukas tayo upang sila ay patuloyin, tulungan o damayan. Ano pa ba ang sinasabi dito? Wag daw tayong maging alipin ng salapi. Ibig sabihin ay makontento tayo sa kung ano ang mayroon. At napakahalaga din, yung pangako na mag-asawa sa isa't isa, yung pag-ibig na naging pundasyon ng pagmamahala ng mga mag-asawa, panatilihin, palalimin, at pag-alabin. Sa mga konkretong pamamaraan na ito at marami pang iba, sigurado tayo, ang pag-ibig ng puso ng Panginoong Hesus ang siya ding pag-ibig na maghahari sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi man tayo magiging kamukha ng Panginoon, mamamalas at maranasan ng ating kapwa at ng ating mga sarili. Si Jesus ito. O nagsisikap ang kapwa kong ito na maging katulad ng sinusundan niyang Panginoong Hesukristo. Hari nawa, tayong lahat, tulong-tulong, unti-unti man, dahan-dahan, pero sana'y papalapit tayo sa katotohanan na isang araw, hindi lang ating pangarapin, kundi isa ng katotohanan, kamukha natin si Jesus o sumasaksis tayo sa ating Panginoong Hesus. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.